Labis ang aking pagkagulat nang habang naglalakad kami sa bukid, bigla na lamang umakyat sa puno ng niyog ang babaeng ito. Naisip ko tuloy, bakit kaya kailangan niyang umakyat sa napakataas na puno? Ano kaya ang buhay na meron siya? Hindi ka safe yan ganyan? Ha? Hindi safe yan pagka ganyan? Magandang araw po mga kababayan, at ayun nga po, makalipas ang isang oras na paglalakbay namin sa dagat, sa ngayon ay natatanaw na namin ang sitio Pinagbayanan. Sa araw at lugar niyang ito, magsisimula ang aking pagtugon sa hamon ni Pugong Biyahero. Alam ko na hindi magiging madali. Alam kong maraming pagsubok ang daraanan. Ayan. Kailangan na po naman siya. Sa kabila ako. Pero ba ito na Oops! Masyado pong malakas. Malakas po masyado yung alon. Ayan. Mga kababayan, ito po ang lugar na ating nadatnan. Isang lugar na napakaganda. Tahimik. Payapa. Ang paglubog at pagsikat ng araw ay magandang napagmamasdan. Ang mga taong nagtutulungan, talaga namang napakasarap tingnan. Napakasimple ng buhay. Ang mga estudyanteng naglalakad, ang mga punong naglalakihan, ang mga bangka sa dalampasigan. Subalit sa malalagong puno ding ito, nagkakanlong naman ang tunay na mukha ng kahirapan. Magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. Dito din natin nakilala si Christine, isang katutubong mangyan mula sa tribo ng Iraya. Mga kababayan, narito po ang kwento ni Christine, ang katutubo ng Mindoro. So, ngayong araw po ay kasama naman natin si Christine Ronday, ang kanya pong apelyido. Ang iyong mga magulang ba ay katutubo ng katutubo? Oh, talagang ang nanay at tatay mo ay parehong katutubo. Opo. Pero po wala na po akong tatay, nanay na lang po. Wala ka ng tatay. Opo. Nagising si baby. Ayan. So wala ka na palang tatay, nanay na lamang ang meron ka. At sa ngayon ay ilang taon ka na? 18 po. 18. Nasaang antas ka na ng pag-aaral ngayon? Sa ano po pang grade 6 po lang yata yung ilan namin sa ALS. Sa ALS. Ibig sabihin, pagka nakapasa ka doon sa ALS, pwede ka na mag-high school. Ganun ba yan? Kasi kung pang grade 6, ibig sabihin,
pwede mo nang i-skip yung grade 4 hanggang grade 6 tapos high school na yung magiging ano mo. Ganun ba yan? Ah, ano yung mga subject ninyo sa ano? Sa ALS? Di ba meron kayong computer? Opo. Tapos ano pa yung iba ninyong subject? Hmm, mga nag-ano lang po yung mga daw po sa ano, tungkol din po sa buhay. Tungkol sa buhay. Parang Yung mga goal po, ganun. mga goal. Opo. So Yung mga pinag-uusapan pangarap. ninyo yung mga pangarap. Ano ba ang pangarap ni Christy? Mga tapos po ng pag-aaral para Mga- matulungan po yung mga kapatid ko nag-aaral din po. Mhm. Gusto mo makapagtapos? Ano ang gusto mong maging pag ikaw ay nakatapos? Gusto ko po maging isang teacher po. Teacher. Opo. Bakit gusto mo maging teacher? Dito po kasi mayroon po yung mga teacher po baga. Mhm. Kailangan po talaga ng nagtuturo. Kailangan nang nagtuturo. Para maturuan din yung mga kapwa mo katutubo. Yun ang gusto mo. Napakaganda naman ng gustong mangyari ni Christine. So, kung halimbawang magkakaroon ka ng second choice, ano naman ang gusto mong maging kung hindi teacher? Meron ba? Baka po, ano po. Maging farmer. Farmer? Bakit Opo. gusto mo maging farmer? Mahilig po ako sa bundok. Sa bundok? Bakit tumutulong ka ba sa sa inyong Opo. bundok? Opo. So, kanina nasabi mo na gusto mong maging farmer. Bakit gusto mo maging farmer? Para po makatulong po sa pamilya ko po. Sa mga paghanap buhay. Paghahanap buhay. Naranasan mo na bang magbukid? Hindi ko inaasahan ang kanyang kasagutan. Opo. Maliit pa po ako yun na po ang trabaho. Pagka may sakit po nanay, yun ako po nag-ano. Gano'n yung mga kuya ko po na yung isa po nandiyan sa kampo ngayon. Tapos yung kuya ko po na isa nasa Batangas po. Nasa Batangas? Nagtatrabaho? Opo. May pamilya na ba siyang sarili? Wala pa po. Sama kapatid po. Wala pa. Wala pang may asawa? Sino ang tumutulong sa iyo para makapag-aral? Yan na po, yung kuya ko po nandiyan sa kampo. Mhm. Paminsan po, binibigyan po ako ng pambaon po. Mhm. Magkano naman ang binabaon Paminsan po, mo? mga 100 po. 100? Ito po. So, pag pupunta ka ng Paluan, binibigyan ka ng 100 na Opo. pambaon. Pagka minsan po nag-araw po ako dun sa Paluan. Nag-aano? Nag-araw po. Nag-aaraw? Opo. Ano ibig sabihin nun? Yung mga nagtatrabaho po ba? Mga Nagtatrabaho? nag-uubo po. Nag-uubo? Opo. Nagtatanim ng palay? Opo. Naggaganon ka? Opo. Para po madagdagan po yung pambaon. Para madagdagan ng pambaon. Grabe, mga kababayan. Napakaliit. Tapos, po siya. Tumutulong daw po sa pag-uubo. Yun po yung pagtatanim ng palay. Hindi laging puro putik yung binti. Opo, Ganun. normal po yun. Kasi po putikan po yun. Putikan, no? At okay lang yun sa iyo. Opo. Sanay ka na din. Sanay na po. Gano'n dito rin po ganyan. Mhm. Gagamas ng mga yung mga itatanim po. Yan po ang trabaho dito. May sarili ba kayong bukid? Meron po. Tapos yung tinatanim ninyo sa Mga po, bukid? gabi, balinghoy po. Gabi balinghoy. Mga saging. Saging. Anong ginagawa ninyo doon pag nakakaani kayo? Yan na po yung pagkain namin. Yun ang pagkain ninyo? Opo. Akala ko po ibinibenta. Hindi po. Yun ang pagkain ninyo? Po dito parang medyo po yung bintahan. Pagka may mga bisita lang po, yun po. Pag may mga bisita, saka na ibebenta? Opo. Kapag nag-order po sila, nagsabi na bibili po, yan na po. Pero ang karaniwang pagkain ninyo ay yun, gabi, balinghoy, saging. Yun po mga yung mahilig pong kainin ka. Yan po yung mga tanim. Ngayon, nagtanghalian na ba kayo? Ano po? Ano ang kinain ninyo? Kanin po, gawa po na po kami yung isa kamakain doon. Nagamas po. Naggamas? Opo. Mama po ang magamas sa lula.
Ayun po, ang ano po, upa po, bigas po. Ah, bigas ang upa doon sa Opo. iyong paggagamas. Opo, palayan po yung ginamasan. Oo. Oh. So, madalas mo bang ginagawa yun? Ano po, pagka may nagpasama po na ano, Mm. Yung tinatawag na parang nananamahan doon sa bukid tapos ang kapalit ay bigas. At dahil yun ay nung isang araw nyo lamang ginawa, kaya hanggang ngayon kayo ay may bigas. Ay, paano sa mga susunod na araw? ano po, may mga tanim po naman kami ng ano, mga balinghoy. So, kumbaga, talagang madalas pa din kayong kumakain ng balinghoy, ng gabi. Opo, ng pagka taga. pag ang kuya po hindi po nakakuha ng ano, ng bigas dun sa titayrin. Tapos yung kuya po namin hindi po yung nagpapadala, madalang po nagpadala. Mhm. Kamakailan po, nagpadala po yung 1,000 po. Mhm. Pinabili po yung gamot ng nanay, na po baga ng dugo ng nanay. Nagsusuga po. May sakit si nanay? Meron po. Kaya nga po pag ako po nagpunta ng Paluan po, mga linggo po ako pumunta doon. Lunes din po ng hapon pa uwi. Mhm. Diba po na nag-alala po ako sa nanay ko na nagtrabaho po baga. Baka kung ano mangyari sa kanya. Opo. Ako po yung pinakamalaki po sa bahay. Mhm. Maliit po yung kapatid na 3. Mhm. Kaya po yung nag-aalaga. Sa mga sagot niya, ramdam ko ang lungkot sa kabila ng mga ngiti. Napakaliit niya, pero ganun po yung responsibilidad na meron siya ngayon, no? Si nanay ay ngayon nasa saan si nanay? Nasa bukid po. Nasa bukid, nagtatanim o Baka po namahoy po yun. na ano? Namahoy po. Yung nagtitingin po yung mga tanim ba? Nagbisita. Opo. Nagbisita ng mga tanim. Hindi rin po mapigilan na kumbaga pinipigilan mo na wag na kasi nga may nararamdaman. Opo. Pero hindi din magpapigil si nanay. Hindi po. Bakit kaya hindi magpapigil si nanay? Nakakaawa na rin po kasi kami, gawa na kami na rin po gusto po ng gawain. Gusto po niyang yung makatulong po baga na Ano yung pangarap mo para sa nanay mo? mapagamot po sana siya. Pagamot. Hindi pa ba isa man siya napagamot? Hindi po. Po yun sa makailan, yung nagpa-check up daw po. Wala daw pong resulta. Walang resulta? Paano walang resulta? Wala daw pong sakit. Ang sabi? Opo. Kaya po, ang gusto po ng nanay sa private po siya Magpa-check up? Saan ba siya nagpa-check up nung nakaraan? Diyan po yata sa Paluan. Sa Paluan? May hospital na ba sa Paluan? Meron po. O clinic lang siguro? Siguro po. Doon po siya tapos sa Mamburao po, pa-scrape po yata siya yung nakaraan. Wala din. Wala din daw? Wala din daw po. Yung nakaraan po lang, po siya, nagdura na po siya ng po. Kaya ang ginawa ko po, yung lang po ako ng mga gamot-gamot dito po sa sa gupat. Yung mga gamot bundok po. Pero alam mo ba kung ano yung mga gamot bundok? Meron pong alam. Gawa na mahilig pa ako magtanong sa mga matatanda. Kung ano po yung mga gamot. Oo. Tapos hinahanap mo sa bukid kung meron. Opo. Nakakagamot ba? Opo. Kung mga mga balat po ng mga kahoy, dagta. So, kumusta ang lagay nyo kapag kayo ay naglalakad papuntang Paluan para makapasok? Parang masaya po. Dahil makakatuto po kami. Magkaroon po kami ng yung parang naisip po namin na kailangan talagang gawin po. At masaya po kami pagka nandiyan po kami sa Ligayan. So, madami po nakikita mga kung ano-ano po nakikita. Pag kami po naligoy, wala po kami dalang baon. Nag-ano lang po kami. May mga bayabas po sa tabi, yung mga prutas po. Nangangain na lang. wala kayong baon na kahit tinapay? Wala po. Gawa na mahirap ang buhay dito.
ano lang po, mahirap po ang pera, di hindi po ano. Pag ginastos ko po yung 100, di pagdating po do'n may mga project, di wala pa akong pambili. Kaya po ano po, hindi po kami nag-aano. Grabe. Tapos pagbalik niyo, sabi mo bumabalik ka din agad ng Lunes ng hapon. Opo, gawa po Hindi ng inaabot ka ng gabi? mga ano po kami pakamsahan po naalis po kami do'n ng 4:00 na po kami naalis do'n. Tapos nadating po kami to mga 8:00 ng gabi. Kailangan may dala pong cellphone, di yun po habang ilaw. Flashlight, ginagawa niyo Opo. flashlight. Habang diyan po sa daan, habang ilaw po namin. Pero hindi ba pwede na doon ka mag-stay sa Paluan? Puwede naman po, nakakahiya po ikaw na kuya po baga namin yung tinitira namin. Tapos wala po kaming ambag doon na pagkain. Kaya po nahiya din po kami na magtagal po doon. Kuya mo, ibig sabihin kapatid mo mismo? Hindi Or po, kuya ko po sa pinsan. isa Ang pinsan. nanay ko po at nanay niya magkapatid po ba. Magpinsan kayo, Opo. okay. Pinsan mo yung tinutuluyan mo. Tapos kapagka naroroon kayo, wala kayong baon na dala Wala po. na pagkain. Kaya kumbaga kayo ay nahihiya na magtagal doon. Kaya bumabalik din kayo agad. Opo. Pero mabait naman yung pinsan mo. Mabait naman po ang mag-anak. Mag-anak na po yun. Mabait naman po sila. Oo, kaya lang kumbaga nakakahiya nga na mag-stay. Opo. Payag naman po sila na ako po doon muna. Ikaw na kwento po mahirap din daw po mag-iwan. Oo. Ako po lang yung hindi mapigilan kasi nahiya po ako. Tapos yung nanay ko nga po kaya karamdaman po. Kailangan po talagang lumigoy. Inaalala mo kasi yung nanay mo na baka kung doon ka mag-i-stay, Baka po kung ano po mangyari. baka kung ano mangyari sa kanya dito. Opo. Pati po yung mga kapatid ko po, paminsan sakitin din po yung maliit. Yung kanina. Oo. Kaya po hindi po ako makapagtahan po doon ng matagal. Kasi nag-aalala ka. Opo. Grabe. Napakabait mong bata. Tapos nung bago ka nag-ALS, anong grade ka dito? Grade 3 po kay Ma'am Jib po. Kay Ma'am Jeb? Opo. Pero po nakapasa po kami. Ang grade 4 na po sana. Pang grade 4 na sana. Tapos, lumipat po kami ng ALS. Oo. Sino ang humikayat sa inyo na lumipat ng ALS? Wala po, kami lang po. Medyo na po kami. Gusto niyong talagang mag-ALS? Opo. Para po medyo mataas na po yung grade. Oo. Para po 80 na po kami tapos grade 4 na pa lang po at naisip po namin dalawa na mag-ALS na lang po. Hanggang kailan ang iyong ALS? Hanggang kaya po. Hanggang kaya? Hanggang kaya. Pero kailan ba ang parang graduation ng ALS? Siguro ilang buwan din yun, ano? Opo. Ilang buwan din kayong kailangang balik-balik ng Paluan saka dito. Opo. Pero sabi daw po may magtuturo na raw po dito. Dito? Opo. Pero kami po, papunta pa rin po kami doon ng Paluan gawa na gusto pa namin matuto ng ng computer po. Dahil baka kung magkakaroon dito, baka walang computer. Wala po talaga dyan kasi may na pong dyan. Wala pong kuryente. Walang kuryente. Para kanino? Kaya gusto mo maging teacher? Para din po sa sa pamilya ko. Gawa na paminsan po kasi yung mga kapatid ko po, swell po sa magulang kaya gusto ko pong turuan po po. Paminsan nga po ako po yung nagtuturo sa kanila. Mabuti naman kung ganun. At least ikaw ay matured ka ng mag-isip. Kumbaga, magaling na yung yung pang-unawa mo sa mga bagay-bagay. Nakakatuwa. Matagal na din po ako hindi nakatira po sa Makati yung nakaraan. Sa school po ako nakatira. Bakit? Parang sa school nakatira? Gawa na yung nanay ko po nag-asawa po. Hindi ko po yung kabataan nila. Po yun, anak po yun ng nanay ko dun sa yun po. Naging asawa niya? Opo. Yung sila po nagkaasawa po nanay, umalis po ako sa kanila. Saan ka tumira? Sa school po.
Ay, bakit ka umalis? Ikaw na bata pa po kasi yun, yung napakasawa ng pinsan ko po baga. Ah, Bata pa po. Kasi edad lang po na ng medyo bata pa po yun sa aming kuya na panganay. Nagagalit po baga sa nanay, ang nanay ko ba, nagsisilos po siguro. Kaya po sa school po ako tumira, sa private po. Nag-private po kasi ako. yung dito, yung sa mga, Opo. Amerikano ba yan? Opo. Diyan po dati ako nakatira. Ay, di magaling kang mag-English. Hindi rin po. Ha? Hindi rin po. Magaling daw mag-English yung mga nag-aaral dyan eh. Kaunti lang po. Kaunti lang. Opo. Kaya mong ipakilala ang sarili mo ng, ng English? Sige nga, try nga natin. Try nga po natin. Balita ko po kasi yung mga nag-aaral doon sa mga misyonaryong mga Amerikano dito. Magagaling daw po mag-English. Try nga po natin itong si Christine. Ipapakilala niya po yung kanyang sarili ng English. Sige nga. My name is Christine Ronday. I'm 18 years old. I live in Pinagbayanan, Katutubo. I live in Pinagbayanan, Harrison, Palawan Occidental, Mindoro. You're a Katutubo? Are you a Katutubo? I'm Katutubo. Ano tawag sa mga Katutubo nito? Katutubo po, Eraya. Po siguro Eraya. Iraya? Opo. Ako po nahon talaga, mga alas 7 po ako nahon. Ako po nababa alas 4. Alas 4 ng hapon? Opo. Gawa na madami pong gigawa. Oo. Mga nagtatabas po. Sino kasama mo sa pagtatabas? Ako lang po yung nahon mag-isa. Gawa na yung mga kapatid ko po napasok. Kaya mo umahon mag-isa? Opo, paano naman po. Ako nga po, minsan nagliligway po ako lang. Grabe, mag-isa? Opo. Kaya mo? Opo. Wala. Grabe naman yun. Mahilig po akong yung umalis po ng bahay na ako lang. Hindi ka ba natatakot? Hindi po. Babaeng tao ka? Hindi po. Kasi sanay na po ako dito sa mga po. May dala ka bang kahit ano man lang na pananggalang kung halimbawa may... Lagi po ako may dalang gulok. Gulok. Opo. Oo. Nasaan ang gulok mo? Nasaan? Nandun po. Patingin nga, ipakita nga natin. Ayan po pala. Sige nga, patingin nga natin. Ito po yung gulok niya. Ito po yung gulok niya. Ito po ay itak na tinatawag. So, ibig sabihin, pag pumupunta ka ng lagi kang may dala naman na ganito. Opo. Para din, kung sakasakaling may ahas o gamit po yun eh. Gamit po, dapat yun, dala-dala po, dapat yun pag alis po ng bahay, pag hindi po bari yung pupuntahan. Oo. Kasi nga, pantabas. Opo. Pag may ahas. Opo. Oo. Pag may pag gutom na po at may nyug. Hindi ka po makakakain. Nang walang itak, Opo. So kumbaga, marunong ka umakyat ng nyug. Opo. Marunong naman po. Ay, pakamsan na po kami po ng mga kapatid ko nagbubuko. Nagbubuko? Opo. May nyug ba dito? Malayo. Doon sa bukid, grabe po. Maraming alam. Napakarami pong alam pala nitong si Christine. Lahat yata ay alam niyo to. Nagbubukid. Pero ang kagandahan niyan, sa kabila ng marunong ka na ng mga ganoong gawain, ay gusto mo pa rin mag-aral. Napakaganda. Dapat yun ang na makapagtapos na pag-aaral. Gusto mo makapagtapos talaga ng pag-aaral. Alam mo ba kung ano ang trabaho ni kuya mo doon sa Batangas? Manukan po. Siya? Tumatawa siya doon sa Manukan? O? Nagkano po sila ng manukan po, nagkuha po ng mga itlog. Yung mga itlog. Opo. Mga layer. Opo. Nag-ahalaga din po. Nag-ahalaga din. Pagpakain. Oo. Yan po ang trabaho ng bilhin. Bakit ka dumating doon sa point na nagtatanong ka ng tungkol sa pera sa kuya mo? Pamili po ng bigas. Ikaw na oras po na wala po talaga kaming hanggang na lumakas po ba yung ilog kaya po hindi po kami makatawid para makapag-hukay ng balinghoy po. So kaya gabi hindi po kami makatawid sa ilog. Kaya po yun po nag-chat po ako sa kuya na magpadala. Anong inuulam ninyo pagka may kanin kayo? Wala po, mga gulay-gulay din lang po. Nagtatanim din kayo? Tanim nyo din yung gulay? Opo. Gulayan. Ayan, ito po. May mga sitawan din po sila. Pero wala pang bunga ng sitaw, Oo. Ito meron na.
Meron na pong ilang bunga yung sitaw pero medyo ano pa, maliliit pa lang. Hindi pa pwedeng hindi pa po pwedeng pitasin. Papalakihin, papahabain pa po yan. Ito medyo mahaba-haba na oh. Ayan. Ayan po oh. Mahaba-haba na yung sitaw. Ayan. Sino ang nagtanim nito? Yung kapatid mo na babae. Nag-aaral ba? Nag-aaral yung kapatid mo na babae? School po ngayon. Nasa school. Anong grade? Grade 2? Grade 2? Tapos nagtanim na nagtatanim na dito? Po. Kami po yung nagasik nito nagtanim po. Kayo naghasik nito? Opo. Grabe. Tapos nung kayo din ang nag-harvest, tawag diyan? Nag-ani po. Nag-ani. Opo. Kayo din. Opo. Ginugulay nyo. Opo. Nilulutong pang ulam. Opo. Minsan na po pag mga patabas po, langka po talaga. Patabas. Opo. Langka ang paulam. Ano yung ginataan? Ginataan. Ginataang langka. Opo. Masarap yun May lahok na dilis ba yan? Opo. Paminsan po meron. Paminsan po sardinas. Sardinas. Ganun. Pero kami po dati, pag kami po nagkaroon ng kanin, gawa na minsan lang po kami magkanin dati. Ay ngayon medyo mano na rin gawa ng kuya ko po nagano nga. Dito sa kampo. Opo. Nakakatuwa po. Parang nakakatuwa yung pangalawang kuya mo Opo. Siya po laging nandito suportado po kami. Kung may kailangan po kami, sa kanya po kami nalapit. Gawa na sabi ko daw po niya, maglaro kami, magtatanong ulit sa kuya. Sa pinaka-kuya namin. Kung meron kang kailangan para makapagtapos ka ng para makapagtuloy-tuloy ka dyan sa pag-aalis mo, ano yung kailangan mo? Hindi ko po alam. Kasi sabi mo, pagka yung di ba, nagbabaon ka, 100 pesos. May mga pagkakataon ka na wala kang baon? Opo. Yung nakaraan po, kami punta doon, wala po akong dala. Musay po at wala pong sinabi si Sir Ralph na project. Pero kung sakasakali, kumbaga makakatulong ba sa iyo kung mayroong magbibigay sa iyo ng halimbawang pangbaon na kung 100 o kung magkano man, makakatulong ba yun sa iyo? Opo. Malaking na po yun. Malaking tulong na po yun. Malaking tulong na yun. Opo. Pero hindi pa din kumbaga ayaw mo talaga na mag-stay doon dahil nga inaalala mo naman yung iyong nanay dito. So kumbaga ang tulong na maaaring ibigay lang sa iyo sa ngayon ay yung babaonin mo kada pupunta ka ng ng paluan. Ganon? Malaking po yung tulong na mahirap po kasi magpunta ako ng bayan na wala pong dala. Malayo niyo po may mga project po na yung nakaraan nga po 200 plata yung binigay ng kuya. May project po kami, ubus. Hindi pa po kami nakakain ng tanghalian. Kasi pag sa bayan po kasi, pag wala kang pira, walang pagkain. Nalaman ko rin na kaya pala gusto niyang maging guro ay dahil may iniidolo siya na isa ring katutubo. Sa Kalansan po siya Kalansan. Yun ba yung unang yung si Sir Gabriel na katutubo din na nakapagtapos ng pag-aaral? Teacher na ngayon? Kapag-anak mo siya? Opo, pinsan. Pinsan mo. Opo. Gusto mo bang maging kagaya ni Sir Gabriel? Opo. Siya, si Christine. Sa napakamurang edad, malaki na ang responsibilidad na pinapasan. Isang dalaga na nagnanais na makapagtapos ng pag-aaral sa kabila ng hirap na dinadaanan. Naglalakad ng 4 hanggang 5 oras para nang sa ganon ay makapasok sa paaralan. Dahil may pangarap na maging isang guro balang araw. Hanggang saan siya dadalhin ng kanyang mga pangarap? Ang kanyang paglalakbay, may maganda kayang
pupuntahan. Mga kababayan, sabay-sabay po nating subaybayan ang mga susunod na pangyayari sa buhay ni Christine.